Good morning, magandang umaga po sa lahat. Welcome again sa ating Bible study or Bible reading na naman ngayong umagang ito. Kahapon natapos natin ang Ezra. So ngayon ang babasahin naman natin ay ang Nehemias ng chapter 1 to 4. Sabi dito ang aklat ni Nehemias ay maaaring hatiin sa apat na bahagi. Una, ang pagbabalik ni Nehemias sa Jerusalem nang sumangguni siya roon ng emperador, nang suguin siya ng emperador ng Persia upang mamahala sa Juda. Pangalawa, muling pagpapatayo ng pader ng Jerusalem. Pangatlo, ang taimtim na pagbabasa ni Ezra sa kautusan ng Diyos at ang pagpapahayag ng mga tao ng kanilang kasalanan. Ang pang-apat, iba pang gawain ni Nehemias bilang gobernador ng Juda. Isang katangiang bahagi sa aklat na ito ay ang ulat tungkol sa lubos na pagtitiwala ni Nehemias sa Diyos at ang madalas niyang pananalangin. Sabi sa chapter 1, ito ang kasaysayan ng mga nagawa ni Nehemias na anak ni Hakalias. Noon ay ikasyam na buwan ng ika-20 taon na paghahari ni Artaxerxes. Ako si Nehemias ay nasa lungsod ng Susa, ang kabiserang lungsod. Nang dumating ang kapatid kong si Hanani kasama ang isang pangkat ng mga lalaki mula sa Juda, kinumusta ko sila tungkol sa Jerusalem at sa mga Hudyong nagbalik sa Juda mula sa pagkakabiyak sa Babylonia. Sumagot sila, kawawa naman sila roon. Hinahamak at nilalait ng mga dayuhang nakatira malapit doon. Sinabi nila na wasak pa ang mga pader ng Jerusalem at mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula ng sunugin. Narinig ko ito, naupo ako at paiyak. Ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno. Nanalangin ako ng ganito sa Diyos ng Kalangitan. O Yahweh, Diyos ng Kalangitan, kayo ay dakila at nanginginig kami sa takot sa iyong presensya. Matapat ninyong tinupad ang inyong tipan at wagas na pag-ibig sa mga nagmamahal sa inyo at tumutupad ng inyong sa mga tumutupad ng inyong mga utos, no? Pagmasdan ninyo ako at pakinggan ang aking panalangin. Nanalangin ako sa inyo araw at gabi para sa bayang Israel na inyong lingkod. Inaamin ko pong makasalanan kami sa inyo. Nagkasala kami sa inyo at ang aking mga ninuno. Napakabigat ng aming kasalanan sa inyo. Hindi namin sinunod ang inyong kautusan. Nilabag namin ang mga tuntuning ibinigay ninyo sa amin sa pamamagitan ng inyong lingkod na si Moses. Sinabi ninyo kay Moses, kung kayong mga Israelita ay tatalikod sa akin, ikakalat ko kayo sa iba't ibang mga bansa. Subalit kung manunumbalik kayo at tutupad sa aking mga tutos, mapapadpad man kayo sa pinakamalayong lugar, titipunin ko kayong muli sa lupaing aking pinili upang sambahin ako roon. Sila ang iyong mga lingkod at ang iyong bayan na tinubos sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan at lakas. O Panginoon, pakinggan ninyo ang panalangin ko at ng iba pang lingkod ninyo na nagnanais mangaral ng inyong yung mga kautusan. Pagtagumpayin po ninyo ako ngayon at loobin po ninyo kahabagan ako ng hari. Sabi sa chapter 2, ng panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari isang araw ng unang buwan ng ika-20
20 taon ng paghahari ni Artaxerxes, binigyan ko siya ng kanyang inuming alak. Noon lamang niya ako nakita nga malungkot. Tinanong niya ako, "Bakit ka malungkot? Tingin ko sa iyo'y wala ka naman sakit." Natakot ako kaya sinabi ko na sa hari, "Naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno ay wasak at ang mga pintuan niyon ay natupok ng apoy." "Ano ngayon ang nais mo?" tanong ng hari. Nanalangin ako sa Diyos ng kalangitan at pagkatapos sinabi ko sa hari, "Kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Juda upang itayong muli ang lungsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno." Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, "Gaano ka katagal roon at kailan ka babalik?" Nagtakda ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap ako sa hari na bigyan na rin niya ako ng mga liham para sa mga gobernador ng lalawigan sa kanluran ng ilog Euphrates upang paraanin ako patungong Juda. Gumawa rin siya ng sulat para kay Asaph, ang tagapamahala ng gubat ng kaharian, upang bigyan ako ng mga trosong gagamitin sa pintuan, sa muog ng templo, sa pader ng lungsod at sa bahay na aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Nang ako'y umalis, pinasamahan pa ako ng hari sa mga pinuno ng hukbo at sa isang hukbong nakakabayo. Pagdaan ko sa mga gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates, sinabot ko sa kanila ang liham ng hari. Nang malaman ni Sanbalat na Horonita at ni Tobias na isang opisyal ng Amonita na may dumating upang itaguyod ang kapakanan ng mga Israel, sila'y lubos na nagalit. Dumating ako sa Jerusalem, 3 araw na ako roon at hindi ko pa pinaalam kanino man ang pinagagawa sa akin ng Diyos tungkol sa Jerusalem. Sa gabi ng 3 araw, gumising ako at lumabas ng lungsod na may ilang kasama. Ang tanging hayop na dinala namin ay ang asong aking sinasakyan. Lumabas ako sa pintuan ng libis sa daang patungo sa bukal na dragon hanggang sa pintuang papunta sa tapunan ng basura. Hinuri kong mabuti ang gibang pader sa Jerusalem at ang mga nasunog nitong pintuan. Nagpatuloy ako sa pintuang bukal hanggang sa paliguan ng hari. Pagdating doon, walang madaanan ang sinasakyan kong asno, kaya't naglakad ako patungong libis at siniyasat ko ang pader. Pagkatapos ay muli akong pumasok sa pintuan ng libis pabalik. Hindi alam ng mga pinuno kung saan ako nanggaling at kung ano ang aking ginagawa. Wala pa rin akong sinasabi sa mga Hudyo, sa mga pari, mga pinuno, mga opisyal at sa iba pang magkakaroon ng bahagi sa gawain, no? Wala pa siyang sinasabi. Basta sinusuri pa lang niya at nag-iikot pa lang siya. Pagkatapos sinabi ko sa kanila, "Nakikita ninyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayan. Wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Itayo nating muli ang pader na lungsod upang mahango na tayo sa kahihiyan." At sabi ko sa kanila kung paano ako pinagpala ng Diyos at kung ano ang sinabi sa akin ng hari. Kung gayon, simulan na natin ang pagpapatayo. Ang sagot nila, kaya naghanda nga sila ng para magsimula na sa kanilang gawain. Ngunit nang malaman ito nina Sanbalat ng Horonita at Tobias na isang opisyal ng Amonita at maging si Gesem na taga-Arabia, pinagtawanan kami at
hinamak at sinabing, "Ano ang ginagawa ninyong yan? Naghihimagsik ba kayo laban sa hari?" Sagot ko sa kanila, "Pagtatagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan, at kami na kanyang mga lingkod ay magsisimula ng magtayo. Ngunit kayo'y walang bahagi, karapatan o alaala man lang sa Jerusalem." Sabi niya. Pagkatapos dito sa chapter 3, nandito yung mga pinagawa, yung mga parteng ipagagawa. At bawat parte may mga gagawa, may mga pinamahalaan siya na gagawa, gagawa ng bawat parte, no. Maraming parte kasi siyempre napakalaki ng templo, no. Napakalaki ng lugar. So napakaraming tao ang kanyang inassign, no. Bawat parte. Itong parteng to, ganyan, itong parteng ng pader, yun ang gagawin nyo, may mga pinamahalaan siya. Tapos may mga libitang na nagtayo ng pader, no, iba-iba rin. Tapos may mga pari din na tumulong sa kanila para magtayo pa rin ng pader kasi napakahaba at napakataas ng pader na gagawin nila at puro bato yun, ano. May mga butas, sunog na dapat ayusin, mga pintuan nandito. Pinahayag dito sa chapter 3, no, yung mga parte na gagawin at kung sino yung mga tao o pamilya na gagawa ng pader, at ng templo. Maraming manggagawa ang gumawa nito, no. Pagkatapos ito sa chapter 4 nabalitaan na naman ni Sanballat na aming itinatayong muli ang pader. Nagalit siya at kinutya kaming mga Hudyo sa harapan ng kanyang mga kasama at mga hukbo ng Samaria. Ay sinabi niya, "Ano kaya ang iniisip ng mga kawawang Hudyong ito? Itayong muli ang Jerusalem sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga handog at gawin iyon sa loob ng isang araw? Kala ba nila magagamit pa nila ang mga nasunog at nadurog na bato roon?" Sabi ganyan, no? At sa tabi niya ay nagsalita naman si Tobias na Amonita. "Ano bang klaseng pader ang gagawin ng mga Hudyong iyan? Madaanan lamang iyan ng asong gubat ay tiyak na guguho na. Sa narinig kong ito ako'y nanalangin. Tingnan mo kami, O Diyos, kung paano kami kutyain. Mangyari sana sa kanila ang masamang hangad nila laban sa amin. Maubos nawa ang kanilang ari-arian at madala silang bihag sa ibang lupain. Huwag mo silang patawarin at huwag mong kalimutan ang kanilang mga kasalanan sapagkat hinamak nila kaming mga nagtatrabaho." Lalo kami nagpatuloy sa pagpapatayo ng pader kaya't hindi nagtagal at nangangalahati na ang taas nito dahil masisigasig ang mga tao sa pagtatrabaho. Nang mabalitaan ni na Sanballat, Tobias at ng mga taga-Arabia, Ammon at Asdod na halos mabuo na namin ang pader ng Jerusalem, ang mga butas nito ay natakpan na, lalo silang nagalit. Nagkaisa silang salakay ng Jerusalem upang kami guluhin. Kaya nanalangin kami sa aming Diyos at nagtalaga kami ng mga bantay araw-araw. Ang mga taga-Juda ay may ganitong awit. "Nangihina kami sa bigat ng pasan at sobrang dami ng batong na buwal. Hindi namin kaya ang hirap na ito na itayo ang pader sa maghapong trabaho." Akala ng aming mga kaaway ay hindi namin sila makikita at hindi namin alam ang kanilang binabalak sa pagsalakay. Iniisip nilang mapuksa nila kami at mahinto ang aming gawain. Hindi nila alam na ang mga Hudyo na nakatirang kasama nila ay laging nagbabalita sa amin na tungkol sa kanilang masamang balak. Kaya nagtalaga ako ng mga bantay sa ibaba, sa likod ng pader at sa mga lugar na hindi pa tapos ang pader.
Inilagay ko sila sa gawaing ito ayon sa kanilang angkan. Binigyan ko sila ng iba't ibang sandata gaya ng espada, sibat at pana. Binisita ko ang mga tao at sinasabi ko sa mga pinuno at hukom at sa lahat ng naroon, huwag kayong matakot sa mga kaaway, alalahanin nating dakila at makapangyarihan si Yahweh. Ipagtatanggol ninyo ang inyong mga kababayan ay ang inyong mga anak, inyong mga asawa at mga tahanan. Nabalitaan ng mga kaaway na alam na natin ang kanilang mga balak at napag-isip-isip nilang hinahadlangan sila ng Diyos. Kaya ang lahat ay nagpatuloy sa paggawa ng pader. Nagpatuloy sila kahit may ganung banta sa lugar nila. Dahil si Nehemias ay laging nananalangin, laging hinihingi niya ng tulong ang kanilang mga ginagawa. Mula noon, kalahati na lamang ng aking mga tauhan ang gumagawa ng pader at ang kalahati naman ay nagbabantay. Ang mga bantay ay may dalang sibat, kalasag, pana at kasuotang bakal. Ang mga pinuno at mga pangunahing mamamayan ay nagbibigay ng kanilang lubusang tulong sa gumagawa ng pader. Hawak sa isang kamay ng mga nagpapasan ang kanilang dala at sa sandata naman ang hawak sa kabilang kamay. Kumbaga nagtatrabaho sila, may pasan sila pero may hawak silang sandata nila, Ang mga gumagawa sa pader ay may sariling espada na nakalagay sa kanyang baywang at nasa tabi ko naman ang isang may hawak na trompeta. Sinabi ko sa mga pinuno, sa mga hukom at sa mga taong bayan, malaki ang ating gawain at malayo ang ating pagitan habang tayo'y nagtatrabaho. Kaya tuwing maririnig ninyo ang tunog ng trompeta, magtipon-tipon tayo sa kinatatayuan ko. Ipaglalaban tayo ng Diyos natin. At nagpatuloy kami sa pagtatrabaho araw-araw. Ang kalahati ay may dalang sibat mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglabas ng bituin. Hindi ba matanggal? Ayan. Ayaw pa matanggal. Tapos, sinabi ko rin sa mga tao, lahat ng lalaki at mga alipin ay kailangan magpalipas ng gabi sa loob ng Jerusalem at maging handa sa anumang pagsalakay kung gabi at sa araw ay magtatrabaho naman. Kaya't ako ang aking mga kasamahan, mga tauhan at mga bantay ay laging nakahanda at laging may hawak na sandata. Yun Yun ang simula ng Nehemias. Nang pumunta na siya sa Jerusalem. At napansin nyo na laging nananalangin si Nehemias, sa tuwing may maririnig siya, sa tuwing may mababalitaan siya, sa tuwing may gusto siyang gawin, para sa kanilang lugar sa Jerusalem, nananalangin siya. Kaya sabi dito sa paumpisa, isang natatanging bahagi sa aklat na ito ay ang ulat tungkol sa lubos na pagtitiwala ni Nehemias sa Diyos at ang madalas niyang pananalangin. So, talagang habang inaayos nila yung lugar nila, may mga nagbabanta, naguguluhin sila, dahil pinagtatawanan sila, nilalait sila, na parang sinasabi na hindi nyo na yan maayos, durug-durug na yan, paano nyo yan gagawin, madaanan lang daw ng asong gubat, magigiba na ang pader, Pero sa tuwing makakarinig nga si Nehemias, siya pa rin ay nananalangin. Hindi siya nawawalan ng pag-asa dahil may Diyos, Diyos ang kanyang lakas at sandigan, na yun naman din ang
nararapat at dapat gawin ng mga tao, hindi lang sila nung unang panahon, kundi tayo rin na mga nabubuhay ngayon, na dapat yung tiwala natin, buong tiwala natin ay ating ibigay sa ating Diyos. Dahil walang makakatulong sa atin, kundi ang ating Diyos lamang. Kasi sa ating Diyos ay walang imposible, no? Siya ay makapangyarihan, no? Na lubusan niya tayong minamahal, no? Tayo lamang ay lumapit, manumbalik sa Kanya, at humingi ng tawad, no? At gumawa ng kabutihan para sa Kanya at sa ating kapwa. At laging manalangin. Yun ang sinasabi sa ating binasa ngayon ay yung lubusan at buong pagtitiwala natin sa Diyos ang ibigay natin sa Kanya. At palagi tayong manalangin sa anumang oras, no? Ano man ang ating suliranin o pagsubok na dumarating sa ating buhay, manalangin tayo at laging lumapit sa Kanya. Dahil siya ang ating Diyos, siya ang nagbigay ng lahat na meron tayo, siya ang nagbigay ng buhay, siya ang gumawa ng langit at lupa. No? Sobra niya tayong mahal kasi ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya sa Kanya lang tayo umasa habang tayo'y nabubuhay. Tayo manalangin. Samahan niyo ulit ako at tayo magsiyoko. Ihanda natin ang ating mga puso sa ating panalangin ngayong umagang ito. Yes, Lord, aming Diyos sa langit, na may gawa ng langit at lupa, na nagbigay buhay sa amin lahat. Aming Diyos na makapangyarihan. Lord, maraming salamat po ulit sa pagkakataong ipinagkaloob mo na naman sa amin sa araw na ito. Sa iyong mga salita na aming nabasa na naman, Lord, kami ay naging matatag na naman sa aming pananampalataya, O Diyos. Kami maraming na naman natutunan sa iyong mga salita ngayong umagang ito, Father God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Dahil binigyan mo na naman po ulit kami ng pag-asa sa aming mga buhay. Katatagan, O God. Karunungan, O God, sa iyong mga salita. Salamat, Lord, sa iyong mga salitang bigay sa amin lahat, O God. Lord, salamat dahil pinaalala mo na naman po ulit sa amin na kami manalangin O God. Kami magtiwala ng lubusan sa iyo, Lord. Bigay namin ang buo namin pagtitiwala sa iyo dahil ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan, O God. Lord, salamat, Lord. Pinagtibay mo na naman ang aming pananampalataya. Pinagtibay mo na naman ang aming loob. Binigyan mo na naman kami ng matinding pag-asa sa aming mga buhay na hindi mo kami pababayaan. Pakikinggan mo ang mga taong lalapit sa iyo, O God, at magluluhod, Lord, yuyuko sa iyo upang manalangin at kami iyong pakikinggan, O God. Salamat, Lord, sa pag-asang ibinigay mo sa amin na naman ngayong umagang ito. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Tunay nga napakabuti mo sa amin lahat. Tunay nga ang iyong pagmamahal sa bawat taong inyong ginawa. Dahil nadidinig mo ang aming mga panalangin, Lord. Hindi lang sa mga oras na to, sa mga mananalangin pa. Mamaya, bukas, O God, sa mga taong totoong lumalapit sa iyo, nagbabago, nagpapakalinis, O God, na lumalapit sa iyo, O God. Kami hindi mo pababayaan at pakikinggan mo ang aming mga panalangin. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Lord, nananalangin din ako, Lord, para sa aming mga kalusugan, sa kalusugan ng aming mga mahal sa buhay, Lord, ng aming presidente, Father God, ng aming mga pastors, bishop, O God, kapatid sa pananampalataya, aming mga mahal sa buhay kung nasan man sila, aming mga kapatid, O God. Ingatan mo po kami lahat. Ilayo mo po kami sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso, O Lord, lalong-lalo na sa gawa ng kaaway, O Lord, ingatan mo po kami. Ingatan mo po kami mga taong inyong ginawa. Ingatan mo rin po, Lord, ang aming mga tahanan, lugar, ang buong Pilipinas, O God, ingatan mo po. At ang buong mundo ay magtagumpay na sa labang ito, O God. Kami nagtitiwala sa iyo na hindi mo po kami pababayaan. Nakasama ka namin, Lord, sa anumang klaseng laban namin sa aming buhay. Kasama ka namin, pangungunahan mo, at kami magtatagumpay, O God. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Dahil sa labang ito, muli kami ay magtatagumpay. Magiging maayos na ang aming mundo. Magiging maayos na ang aming bansang Pilipinas, Lord. Magiging normal na lahat. Makakapagsimula na kami ng aming pangalawang buhay ulit na iyong ipinagkaloob, Lord, na maayos, masaya, masagana, O God, at tagumpay. Dahil kasama ka namin, O God. Thank you, Father God in heaven. Thank you, aming Diyos sa langit.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, siniselyohan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo ang aming panalangin. Dahil kami tagumpay na naman. Dahil kami pinagtagumpay mo na naman. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo, na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Then Amen. Amen. Salamat po muli sa umagang ito, sa pagsama nyo na naman sa ating Bible reading na naman ngayong umaga. At doon po sa mga bago sa aking channel, mag-subscribe po kayo, i-like nyo po ang ating mga videos, at yung notification bell po, i-click nyo na rin para updated po kayo sa mga bago ko pang i-upload na videos. Marami pong ulit salamat sa lahat, mabuhay tayong lahat, at God bless po sa ating lahat. Salamat po.